Welcome to Donmar TV News Channel. Sa Agosto 5 na po ia-anunsyo ni na Senate President Tito Sotto III at Senator Pamphilo Lacson ang kanilang plano para sa 2022 elections. Itong sinabi ni Sotto sa gitna ng umuugong na balita na balak nilang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na taon. Ayon kay Sotto, tatapusin muna nila ang ginagawang konsultasyon sa iba't ibang lugar sa bansa bago i-anunsyo ng magiging desisyon nila ni Lacson. Sa ngayon, nagsimula ng mag-ikot sina Sotto sa Luzon habang magtutungo naman sila sa Visayas sa susunod na linggo. Susubukan din anya nilang makapunta sa Mindanao bago muling magbalik ang sesyon sa Kongreso sa Hulyo 26. Una nang sinabi ni Sotto na posibleng maging running mate siya ni Lacson sakaling maisipan itong tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Samantala, ang Blue Ribbon na Committee Secretariat at tanggapan ni Senator Richard Gordon ay nagkusa na magsagawa ng paunang pagtatanong-tanong sa paratang ni Senator Manny Pacquiao na katiwalian umano sa bigayan ng ayuda ng DSWD at katiwalian din sa iba pang ahensya kagaya ng DPWH at DNR. Yan ay dahil hanggang ngayon ay wala pang ibinabahagi si Senator Pacquiao na dokumento o ebidensya ng paratang nitong katiwalian. Wala rin siyang resolution isa o request man lamang. Di ba sabi niya last Monday, magpa-file siya ng resolution? Oo, so wala pa. Kahit na request, sulat man lamang kay Senator Gordon para mag-imbestiga na ay wala pa. Ang paliwanag naman, yung Blue Ribbon Committee, yan yung sinasabing pinakamakapangyarihang komite ng Senado, di ba? Motu proprio o kahit walang resolusyon, kusa, pwede na ito mag-imbestiga. Kaya lang, kahit paano, dapat naman, sabi ni Senator Gordon na chairman ng komite, merong kumbaga sa korte a bill of particulars. Ibig sabihin, i-detalye mo naman yung mga information na sinasabi mo para from there, maka-take off kami. Pero wala. Wala pa. Ay, nasa abroad pa naman si Senator Pacquiao. Yun, nasa abroad naman. Kung makakapagsabit siya, pwede naman siya mag-attend. Via email, o kaya may Viber naman. O, tsaka video conference. Mga senador, congressman naman, nag-attend ng hearing, di ba, ng via video conference. So, baka maging distraction ito kay Senator Pacquiao kasi nag-i-ensayo siya, di ba, dahil may laban. Bumagsak ng 64% ang dami ng naitatalang krimen sa bansa mula nang umupo ang administrasyong Duterte. Ito ang ipinagyabang ng Philippine National Police mula sa 395,920 index crimes na nailista sa buong bansa mula July 2016 hanggang June 2021. Mas mababa ito ng 1,113,712 incidents mula sa nai-report noong nakaraang administrasyon. Hinamo naman ng Malacanang si dating Senator Antonio Trillanes IV na kasuhan sina Pangulong Duterte at Senator Bongo matapos akusahan ng plunder ang dalawang mataas na opisyal. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ang paratang ni Trillanes na 6 billion pesos plunder ay rehash na dating alegasyon na una nang nabasura. Payo ni Roque kay Trillanes, kung tingin niya ay may ebidensya siya ay mas mabuti umanong magsampa na lang siya ng kaso. Sa panayam naman ng programang Break Time noong Lunes, sinabi naman ni Go na hindi niya raw uurungan ang dating senador. From Johnny Baldovino Chanchu, 2nd Infantry Division, Jungle Fighter under General Cano on his right side and with Felix Cano on his left. And the second picture, ito nga, isa pang kasama namin dito sa training. Tama siya. I have to say that kahit na napakahirap ng dinaanan namin, dahil siyempre training talaga pang sundalo, marami talaga akong naranasan na hanggang ngayon dala ko pa rin sa aking pagtrabaho, sa aking pamumuhay. Many of that is that you have to be disciplined, you look after other people, your people, before yourself. That has served me well in all my time in public service. Uy, siya yung aming head training officer, Colonel Zamonte. Sir, wow, look back, 1979 BBM Special Forces Operation Training. Break muna, as declared by SM MTT Leader Trainer, then L. Ticol. Kasi Lieutenant Colonel siya sa noon. So, ang tukso namin sa kanya, L. Ticol. Ang tawag namin sa kanya, L. Ticol Samonte. Special Forces, all the way, SFOC Class 21A, 79. Yung po ang class ko. Hoping you will be our next president. Thank you, sir. At maraming salamat. Kahit na pinahirapan nyo kami ng husto, marami talaga kaming natutunan. And it made us better soldiers and better people. From Janice de Asis,
Hi, nag-resurrect na naman ang feelings ko for BBM. Akala ko naka-move on na ako. Artista hintaw talaga ako. On a serious note, this is why we need to bring back our OTC. It will help us fare better in life. I fully agree with you. Akala ko para sa anak ko ito, pero thank you very much. At tumataba pa rin yung puso ko na hindi ka pa rin nag-move on. Medyong konting katatawanan. Lalo dito yung medyo nag-viral yung picture ng aking anak na si Sandro na nagbibigay ng bigas. Nakakatawa itong mga comment kaya sana babasahin ko. LOB Marshall, akala ko bigas. Yung pala pagmamahal mong wagas. Kay Hanle sa bigas may forever. Jaska Richter, sabi ni Sandro, girl, napakuna ka na ba? From Senya Abaryong, ganyan din kami nung kabataan ko. Pagka namimigay ng pamasko si former President Ferdinand Marcos sa Luneta, doon kami nakapila kay Bongbong. Kita mo? Akala mo, ikaw lang ha? May pinagmanahan ka kasi. Mahal ang bigas, pero parang mas mahal na kita. From Jacob Chipare, sabi ko bigas lang, pero bakit mo ako ang magmahal. Galing kay Alexis Bianca. Are you the one for me? That's pretty good. Ay, maraming salamat sa mga comment ninyo. Napatawa nyo pati itong anak ko. Thank you very much. Imbes tulungan ninyo, yung ibang mga politiko dyan, imbes tulungan nyo ngayong mama, lalo nyong sinisira, lalo nyong pinababagsak. Pero kagaganyan ninyo, lalong umaangat ang mama na yan. At lalong minamahal ng bawat Pilipino na hindi nyo nakukuha ang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Yan ang tunay na may pagmamalasakit sa bansa. Hindi niya kailangan magpapogi. Kahit sabihin mo si Pangulong Duterte, hindi niya na kailangan magpagwapo pa sa mga butante. Kuha na ni Pangulong Duterte ang karisma. At maliban sa karisma, alam ng mga tao na totoong may malasakit yung mag-ama. Yan ang wala sa inyo. Kaya huwag kayong magtaka kung ngayong eleksyon, magsasama-sama na naman kayong dadamputin sa inidoro dahil sawa na ang taong bayan. Lalong-lalo na ito sa putang inang si Trillanes. Ano naman ang pinagpuputak mo na nagnakaw si Pangulong Duterte, nangurap si Bongo? Nasaan ang ebidensya mo? Bakit dinadala mo sa social media? Ang social media ba ay isang korte? Ang social media ba ay isang hustisya? Court ba yan? Hindi. Kung may sapat ng ebidensya, bakit hindi mo dalhin sa korte? At doon mo ilatag ang mga ebidensya mo. Nakikigulo ka lang Trillanes Yan lang ang alam mo. Una-una alam mo, Trillanes, hindi ko alam kung malaki rin ang topak mo sa ulo mo Di ba? Ang dami mong kuda sa administrasyon. Ang dami mong pasaring noon. Ni isa, wala kang napatunayan. Di ba? Ni isa, wala kang naipakitang sapat na ebidensya. Puro kang ngak-ngak. Di ba? Kasi kung talagang may ebidensya kang sapat, meron kang malakas na katibayan laban kay Pangulong Duterte, bakit isa sa kapartido mo walang nag-endorso na i-impeach yung mama? Di ba? Dahil alam ng mga kasamahan mo na isa kang tanga.